Chronic kidney disease po yung anak ninyo. Stage 5 po. Anong pwede natin gawin? Pwede po munang mag-dialysis ang pasyente. Ang pinakamaganda pa rin gawin is to have a kidney transplant. Sino magbibigay sa amin ng kidney? Ako magdodonate ng kidney sa ate ko. Ano akala mo, Jordan? Na madali lang mag-donate ng kidney? Hindi to parang nagbigay ka lang ng lumang sapatos mo. Hindi ganun yun. Katawan ko to! Kidney ko to! Ayoko nga eh! Hindi ko siya tatanggapin! Kung maghanap na lang kaya ng nagbebenta ng kidney. Bawal po yun. Ang tawag doon, organ harvesting. Illegal yun. Tumigil ka na. Magkano naman yung kidney transplant na yan? Nasa 700 to 1 million pesos po. At kung kukunin niyo po ang kidney ni Jordan, iba pa po ang charges noon. Lampas 1 milyon yan, Dok. Saan nakukuha ng pera? Jordan, ikaw lang din naman yung iniisip nun. Siya lang din naman iniisip ko ah. Maraming adjustments dahil isa na lang yung kidney mo. Dok, wala na kaming ibang option. Dialysis o transplant, either way may consequences. Alam ko na. Gusto mo na o-hospital si ate para mas lalo kayong kumita. Alam mo, Dok, you're just like my dad. Pareho kayong walang kwenta. Sir, please don't yell at our doctors. Dok, okay lang po. Alam kong emotional ka. Pero please don't disrespect our doctors. Kakampi niyo kami, hindi kaaway. Akala niyo madali ang trabaho namin, pero hindi. We don't only deal with diseases or illnesses. We also have to deal with the emotions of our patients and our patients' relatives. Hindi naman kami humihingi ng pasasalamat o papuri. Respeto lang. And sir, karamihan sa inyo, iniisip na pineperahan namin kayo. Pero hindi. Kung magagamot namin ang pasyente ng one time, big time, good, great. Pero kung hindi, kailangan namin kayo pabalikin. Kasi kailangan namin masiguro before i-release namin kayo sa care namin na wala na kayong sakit. So please, respeto lang. And please apologize to Dr. San. Dok, hindi na po, okay lang po. Hindi po, Dok. Dok, I'm sorry. Sorry po. Apology accepted. Dr. Santos, ilang beses ka na sinisigawan ng mga pasyente. Please, don't let them do that. Speak up when needed. Yes po, Dok. Dr. Santos? Kapag may ginawa ulit si Moira sa'yo, please tell me. Okay? Dok, maraming salamat po pala sa pagtanggol niyo po sa akin, ha? Joel, anong ginagawa mo dito? Bakit ka lumabas ng kwarto mo? Nainip kasi ako sa room eh. Actually, gusto ko nga pumanik sa taas eh, sa rooftop. Kaso, baka magalit yung nurse sa akin eh. Ay, yung mama mo pala pumunta lang sa bangko sandali. Nasaan si Jordan? Umalis po. Siguro napagod na. Kaka-convince sa akin na magpa-opera. Kasi mahal ka ng kapatid mo. Eh, ganun din naman ako sa kanya eh. Kaya ayoko na gagawin niya to. Kasi baka may mangyaring masama sa kanya. Alam mo,
nung bata pa si Annalyn, nagkaroon ako ng tumor sa utak. Ayoko magpa-opera noon kasi natatakot ako. Baka mamaya may mangyaring masama sa akin. Paano na si Annalyn? Sinong mag-aalaga sa kanya? Pero nakumbinsin niya ako na magpa-opera at tama talaga siya. Kasi paano ko maaalagaan yung anak ko kung may sakit ako? Hindi rin niya ako mapapakinabangan. Alam ko natatakot ka para kay Jordan. Pero yung kapatid mo, gusto kanyang mabuhay nang wala kang sakit. Paano kung may mangyaring masama sa kanya? Hindi naman natin masasabi yun eh. Paano natin malalaman kung hindi natin susubukan, di ba? Paano kung nagkapalit kayo ng sitwasyon ni Jordan? Gusto mong ibigay yung kidney mo sa kanya, pero tatanggihan niya kung anong mararamdaman mo. Siyempre po, di po ako papayag. Ganun yun. Ganun yung nararamdaman ni Jordan. Alam mo, kung si Annalyn nangangailangan, ibibigay ko ng lahat kahit wala pang matira sa akin. Kasi mahal ko siya. At kung ano man ang mangyari sa akin, kung may mangyari man sa akin masama, hindi ko pagsisisihan yun. Kasi masasabi ko sa sarili ko na ginawa kong lahat para sa anak ko dahil nga mahal ko siya. Sana nandito si Papa. Kasi alam ko na may solution siya. Alam mo, si Annalyn, wala rin naman siyang tatay. Pero ginawa kong lahat para sa kanya. Ganon din ang mama mo tsaka si Jordan. Ginagawa nilang lahat para sa'yo. Alam mo, hindi mo naman masusolusyonan ng isang problema nang dahil lang may tatay, o dahil lang sa may nanay, o dahil lang sa kompletong pamilya. Alam mo, masusolusyonan mo ang isang problema o malalagpasan mo ang isang pagsubok dahil hinarap mo ito at kaya mo itong labanan. Yun yun. Bayaran ko lang tong hospital bills, ha, Lynette? Buti nga, napautang ako eh. Oh, Ma'am Cherry, pasensya na po kasi wala po akong maitulong sa inyo. Ano ka ba? Sobra-sobra na yung nagawa mo sa amin. Wala nga po ito eh. Kumpara dun sa ginawa ninyo sa akin noon, pinagtanggol niyo ako kay Ma'am Moira. Kung hindi po dahil sa ginawa ninyo, sigurado ako, wala na akong trabaho ngayon. Ang sama naman kasi ng ugali ng babaeng yun. Mayaman nga, wala namang class. Ako ba pinag-uusapan niyo? Oh, what's with the frown? Inaway ka ba ni Mommy? I call her. Hindi. Yung bagong pasyente ko kasi medyo naman problema ako. Nag-aaway sila ng kapatid niya. Naalala ko nga yung dating tayo eh. Ay, sus. Namimiss mo lang yung pang-aaway ko sa'yo eh. Si Luke ba? Namimiss ba ako? Oo naman. Hindi mo daw siya kinakausap. I don't know. Parang I just want to be alone right now. Okay lang yan, Zoe. Take your time at magpagaling ka, okay? Basta ha, babantayan mo si Luke. Dahil pa namang malalanding nagkakagusto dyan, lalong-lalo na yung mga interns. Sige na, akong bahala. Babatayan ko para sa'yo. O ikaw naman, kamusta na kayo ng janitor boyfriend mo? Uy, anong pinagsasabi mo? Si Regan? Excuse me, never ko magugustuhan yun. Hindi ko alam ba't ang dami nag-issue sa aking boyfriend ko yun. Nakakainis na. Kinikilig ka lang eh. Uy, hindi parang ewan. Sige na nga, bye-bye.
Bye. Bakit po? Masama ba ang ugali mo? Mayaman ka ba at walang class? What would you know about class? Classroom? Kayo naman ang walang class dito di ba? Isang kabit at isang kabit enabler. Nakakapasok pa ba kayo ng simbahan? Kasi sigurado ako pag sinasawsaw niyo yung daliri niyo, either napapasok kayo o nagiging putik ito. Ma'am Cherry, halika na. Lisap tayo. Hindi pa ako tapos sa'yo. Ikaw, Lynette, alam ko doktor ang anak mo dito. At yung tiyahin mo naman, serbidora sa kantin namin. But you have no business here unless meron kang bagong aahasin. Pasyente dito ang anak ko. Kapag kumampi ka nga naman pala sa isang kabit, homewrecker, naku, gumaganti talaga sa yung universe. Karma nga naman, oo. Sobra! Ma'am! Hindi na ako siya patulan. Sa akin ka may galit. Huwag na huwag mong idadamay si Ma'am Cherry dito o kahit na sino. Idadamay ko kahit sinong gusto ko. Mga teacher pa naman kayo. Hindi nyo alam ang 10 Commandments? I own Apex at ako ang admin dito. Kaya kong gawin ang lahat. Pag initan mo ulit si Annalyn, hindi ako magdadalawang isip na sumurin ka. How vicious. How animalistic. Yan ang class. Don't worry. Hindi ko pag-iinitan si Annalyn. Yan ang New Year's resolution ko. Pero teka muna. Let's see. Depende yan sa mood ko. Pasensya na po kayo. Uy, ganda. Ay, no. Doc, Bakit? sige na. Peace offering ko yan sa'yo. Ha? Pabibo ako kanina Tsaka may pasagis-sagis pa akong nalalaman. Mali-mali naman yung sinasabi ko. Napahiya pa tuloy ko kay Dr. Enriquez. Sa totoo lang, sobrang pabibo mo talaga kanina. Pero hindi, okay na yun. Nakausap ko na rin naman si Doc Luke. In-explain niya sa akin na ang dami palang may hindi alam na illegal yun. Yung iba nga daw, binibenta daw nila para sa pera. Teka, sinabi mo kay Doc Luke? Alam mo, sabi niya nga ang astig mo daw kasi may care ka daw para sa mga pasyente. Sus, niwala ka dun. Panigurado ako, pinagtatawanan ako dun. Nagsasabi mo? Ang bait-bait kaya ng tao, pinagtanggol ka pa kaya? So pinagtatanggol mo si Doc Luke? Hindi, sinasabi ko lang yung totoo. Sus, ang sabihin mo, may gusto ka pa rin kay Doc Luke hanggang ngayon. Huh? Ba't pinagsasabi mo ay bunganga? Baka marinig ka pa kaya? Sus. Ayan, no? Nagbablush ka, oh. Ano, may gusto ka pa rin sa kanya, no? Ako? Nagbo-blush? Hindi, no? Marami lang talagang capillary loops yung mukha ko kaya ako namumula. Okay? Tsaka ang init-init kaya. Mainit. I-aircon dito, eh. Tsaka, Dok, huwag mo kong dandaanin sa science na yan. Aminin mo na lang kasi na hanggang ngayon, gusto mo pa rin si Doc Luke. Alam mo ang apple mo. Bahala ka nga dyan. Thank you, Bye. Ate, favorite mo. Binili ko to sa kantin.
Thank you. Ate, sorry kung tinakasan kita ng boses kanina. Na-frustrate ako sa iyo eh. Alam kong mas matanda ka sa akin ng 16 minutes pero makinig ka naman sa akin. Nakikinig naman ako Ate naman, alam mo na ayoko nag-aaway tayo. Kaya huwag ka nang kumontra dyan. Let me be the kuya this time. Tsaka, ready ako. Okay ako at kaya ko naman eh. I know. Kaya ate, magtiwala ka naman sa akin. Magtitiwala naman ako Tsaka ate, magagaling ang mga doktor dito. Nabasa ko na one of the best ang Apex. Kaya, maniwala ka. The best talaga dito. Oo na nga. Ang lakas ng convincing power mo kasi. Wait, pumapayag ka na? Oo Gagawin mo? nga. Ate, thank you! Basta, sure ka, pwede ka naman mag-back out. Ay, ate! I'll do anything for you. Everything. Basta ikaw. Wow. Yeah, ate, thank you! Mukhang okay na kayong dalawa. Opo, tita. Pumayag na si ate na i-donate ko yung kidney ko sa kanya. Talaga? Opo. Naku, sigurado ako matutuwa yung mama ninyo. Kaya, tita, maraming salamat po sa mga sinabi mo sa akin. I really appreciate it. Tsaka tita, ikaw pala nag-convince kay ate. Kaya, thank you. Palakas ka. Nabalitaan ko ng ospital daw ang kapatid mo. Kaya pala umuwi ka agad kanina. Kamusta na siya? Ano nga, Coach. Papa-surgery po siya. Siya yung kasama mong nag-tryout nun? Yung cheer ng cheer sa'yo? Opo, Coach. Siya nga po yun. Bilib na bilib nga po sa akin yun eh. Kahit hindi ako magaling. Ano ka ba, Jordan? Magaling ka kung lalo mo lang sisipagin mag-training. Coach, actually may sasabihin po ako sa'yo. Babakot na po ako sa team. Sigurado ka? Alam mo, Jordan, pag-isipan mo munang mabuti. Tapos, kausapin mo ako ulit. Sige, una na ako ha. Sige po, Coach. Sorry. Jordan. Jordan. Tita. Mukhang malalim yung iniisip mo Okay ka lang ba? May problema ba? Nag-back out na po kasi ako sa team. Dahil hindi ako makakapaglaro ng basketball dahil sa operation. Sabi ni Doc, matagal po ang recovery stage, kaya ayun. Nagsisisi ka ba sa desisyon mo? Tita, hindi po. Siyempre, mas importante po sa akin si ate. Nanghihina lang po ako dahil pangarap ko to
Jordan, alam mo ba kung kailan natatapos yung isang pangarap? Kapag sumuko ka. Siguro sa ngayon, hindi mo matutupad yung mga pangarap mo. Pero, habang buhay ka, may pag-asa ka para matupad yung mga pangarap mo sa buhay. Kaya, huwag kang susuko. Tingnan mo nga ako. Sa edad kong ito, ngayon pa lang ako nag-aaral para maging isang teacher. Ngayon ko pa lang tinutupad yung mga pangarap ko sa buhay. Kaya, huwag kang panghihinaan ng loob. Kaya mo yan. Tama po kayo, tita. Saya ako na matutulungan ko si ate. Ang importante, matutupad pa rin ni ate yung mga pangarap niya. Salamat po, tita. Nakapasok ako sa first five! Talaga? Oo! Ate, tsaka hindi lang yun. Balita daw, may sponsor kami ng sneakers at favorite brand ko pa. Talaga? Oo! Congrats! Sabi ko sa iyo, you. ang galing mo eh. Alam mo, mahina lang yung loob mo, pero magaling ka. Ikaw talaga nagpapalakas sa amin ni Mama. Kaya ate, thank you. Thank you, ate. Finally, ito na yun, ate. Jewel? Jewel, sabi sa akin ni Nurse Karen, pumayag ka na daw na magpa-opera. Tinatanggap mo na daw yung kidney ng kakambal mo. Ganito yung mga gagawin natin, ha? May gagawin tayong mga test para makita natin yung compatibility ninyo. Tulad ng blood test, cross-matching and HLA testing, mga ganun. Asan pala yung kakambal mo? Lumabas lang po, Doc. Jewel, pwede mo bang tawagan si mama mo? Sige po. Babalikan kita, may gagawin lang ako. Sige po. Okay ka naman na, no? Opo. Balikan kita, ha? Salamat po. Paano anak? Mauna na ako, ha? Bakit? May nakakita po sa'yo eh. Ikaw daw po yung nakapag-convince po kay Jewel at tanggapin daw po yung kidney ng kapatid niya. Thank you, Nay. Oo, anak. Hindi ko naman siya kinumbinsi. Kinausap ko lang siya kasi naiintindihan ko kung anong nararamdaman niya. Naalala mo nung bata ka pa, di ba nagkaroon ako ng tumor sa utak? Alam ko na parang ako siya. Alam mo yun, yung matigas ang ulo. Bakit hanggang ngayon po, Nay? Hindi matigas pa rin ulo ko. Joke Kung paano, bumalik ka na to sa mga pasyente mo, ha? Thank you po kasi lagi ka po nandyan para sa akin, tsaka para po sa mga pasyente ko. Ano naman? Mag-doktor ka na rin po kaya. Ha? Naku! Anak, ikaw na lang yun. Kasi alam mo, gusto kong magturo. Ako ang magtuturo sa future leaders. Ako ang magtuturo sa mga future doctors. Tama, mas bagay po sa'yo. Talaga. Sige, Ingat ka po, ha? bumalik ka na doon sa mga pasyente mo. Love you. Love you. Ate? Ate? Ang ate mo? Nawawala siya, Doc. Ha? Saan siya nagpunta? Tingin ko tumakas siya. Ayaw niya mag-surgery.
Diba ikaw na nga yung nagsabi? Pareho lang tayo. Iniwan din ako ng tatay ko. Kaya Jordan, huwag mong hayaan na sirain ang galit mo yung buhay mo. Joel? Joel! Joel, sandali! Saan ka pupunta? Aalis ka ba? Joel! Bitawan niyo po ako! Joel, sandali! Joel! Dok, nawawala daw yung anak ko, Dok. Saan siya nagpunta? Alam niyo po ba saan nagpunta yung anak ko, Dok? Ma'am, hinahanap na po si Jewel. Hindi naman to magiging problema eh. Kung hahayaan mo lang akong mamatay. O sige ate, mamatay ka na lang. Oo nga. Lahat ng pinaghirapan mo, pinaghirapan namin, mamatay ka na lang. Hindi mo iisip. Eto! Hawakan mo. Ikaw, hawakan mo yan. Mag-away kayong dalawa! Magpatayan kayong dalawa! Yan ang gusto niyo, di ba? Gusto niyo magpatayan, di ba?